hapon na to, patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Mateo 18, talata 15 hanggang 20. At ang pamagat natin sa hapon na ito, ang pagdisiplina sa mga mahal na anak niya. Ang pagdisiplina sa mga mahal na anak niya. Maaari ko po ba kayong anyanyahan muling tumayo, ating basahin ang salita ng Diyos. Ako'y bumabasa sa versyon ng Magandang Balita. Kung ano man ang versyon po ninyo, maaari po ninyo akong sundan. Mateo 18, talata 15 hanggang 20. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo ay mahabagin. At Panginoon, kayo ay banal, banal, banal. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehyo na kami ay makapagsamba po sa inyo. Aming dasal, Panginoon, na sa hapon na ito sa aming pag-aaral, buksan po ninyo ang aming mata, isipan at puso na amin pong itong maintindihan, amin po itong maisabuhay, at sa inyong pagpapala, amin po itong maibahagi sa iba. Panginoon, humihingi po ako ng tulong sa inyo, naway ako'y maging tapat lamang sa inyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay idinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Kahapon, doon sa youth po namin sa CCF Parañaque, aking itinanong sa mga youth, sa mga kabataan, no? Tinanong ko sa kanila, ano ang reaksyon ninyo kapag kayo ay nadidisiplina? O kayo ay dinidisiplina? Ito ba ay gusto ninyo o ito ay ayaw ninyo? Tinanong ko ito sa kanila at obviously ang sagot nila lahat, syempre, hindi ito kaayo-ayo sa kanila. Kung tatanungin ko rin itong tanong na ito ngayong hapon na ito, ano ang pananaw ninyo, ano ang pakiramdam ninyo pag nadidisiplina tayo? Iba-iba klaseng disiplina ang maaari nating daanan ngayon. Maaaring disiplina sa ating opisina. O maaari din ilan sa atin ngayon, ito ay disiplina sa pamamaraan ng pagsabi sa atin ng mga magulang natin sa mga pagkakamali natin. Ngunit alam po ba ninyo, ang disiplina na galing sa ating Diyos Ama ay mula sa pagmamahal niya. Tuwing ang mga kabataan, ang mga anak natin ay lalayo sa katuwiran, nakagustuhan nating mga magulang na kanilang sinusundan, ang ginagawa ng mga magulang ngayon, katulad natin, ay dinidisiplina natin ang mga anak natin. Hindi dahil gusto natin silang pahirapan, hindi dahil gusto natin silang saktan, ngunit dahil gusto natin
na tuwirin ang kanilang dinadaanan. Alam po ninyo, kung ganyan tayo sa mga anak natin, lalong-lalo na ang Diyos Ama po natin. Nakalagay nga sa Hebreo 12, talata 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ngayong hapon ating matututunan na dinidisiplina ng Diyos Ama ang mga pinakamamahal na anak niya dahil sa tindi ng halaga ng mga anak niya para sa Kanya. Isang pagbabalik aral lamang po. Tayo ay nasa Kabanata 18. At nang ating inumpisahan ang kabanata na ito, ating nakita kung sino ba talaga ang mga taong makakapasok sa kalangitan. Nakita natin ang pagsasalarawan ng Panginoong Hesus nang kinuha niya ang bata, nang kinuha niya ang sanggol, at sinabi niya na ang papasok sa kaharian ng langit ay katulad nitong bata na ito, katulad na itong sanggol na ito. Ano ho ibig sabihin nun? Ang mga totoong taong papasok sa kalangitan ay kailangan, in English, humbly submitting to God, katulad ng mga bata. At hinding natutunan, tayo ay inutusan na hindi dapat natin hahayaan na tutuksuhin ang ating kapatiran na sila ay malaglag sa kasalanan. At kung ito ay ginagawa natin, mas mabuti pang patayin po tayo. At hindi pong natutunan itong mga nakaraang linggo sa isang talinhaga ng may-ari ng 100 tupa. Nawala ang isa, hinanap ng may-ari ang tupang ito at nang makita niya, siya ay lubusang natuwa. At alam natin na ang may-ari na iyon ay walang iba kung hindi ang Diyos Ama po natin. Ngayong hapon na ito, makikita natin, dahil sobrang mahal tayo, dahil sobrang pinakahahalagahan tayo, makikita natin sa aral na ito kung paano ipapakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa atin. Hahatiin ho natin sa dalawang bahagi ang pag-aaral natin sa hapon na ito. Ang unang bahagi, ang disiplina, mula sa talata 15 hanggang 17. Ang ikalawang bahagi, ang pag-aapirma mula sa talata 18 hanggang sa talata 20, talata 20. Umpisahan na ho natin ang pag-aaral natin. Talata 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo na ibalik mo na sa dati ang pagsasamahan ninyong mga kapatid. Okay, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, ang konteksto po ng talata na ito, ang mga kinakausap ay mga Kristiyano. Eksklusibo ho to para sa mga Kristiyano dahil ang salitang ginamit po dito ay ang kapatid mo. Tinutukoy po nito ang mga Kristiyano sa simbahan ng Panginoong Hesukristo. At alam po ninyo, ang kausap po dito ay lahat tayong Kristiyano sa simbahan ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito eksklusibo, ang mga utos na ito sa mga pastor o sa mga namumuno. Hindi po ito eksklusibo sa mga pastor o sa mga nabubuno. Ito po ay para sa bawat isa na Kristiyano dito po sa simbahan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, wala po sa simbahan na tinatawag na mga SSS. Alam niyo yun? Hindi yung Social Security System. Secret Service Servants. Alam niyo ho ba yun? Kasi baka iniisip natin, may mga namumuno, may mga pinuno na naghahanap ng mga Kristiyanong nagkakasala. Wala hong ganoon sa simbahan ng Panginoong Hesukristo. Ang konteksto po ng talata na ito ay para lahat sa atin dito. Kaya't ano po ang sinasabi ng talata na ito? Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pause muna tayo doon. Ang tanong, anong klase kaya ng kasalanan ang tinutukoy dito? Anong klase ng kasalanan po? Dapat po nating tandaan na ang kasalanan ay kasalanan. Sa mata ng Diyos, lahat ng kasalanan ay pare-pareho.
Ang lahat ng kasalanan ay may kabayarang kamatayan. Wala po yung tinatawag ng iba na venial sin o mortal sin. Pare-pareho ho ang lahat ng sin. Wala po yung tinatawag na white lie or ano pang kulay ng lie. Ang lie ay lie sa Panginoong Hesukristo. Muli, ang tanong, anong kasalanan? Ang sagot, kahit ano pong kasalanan. Itong mga nakaraang linggo ay nakita natin ang tindi ng pagmamahal sa atin ng ating Diyos Ama. Pinoproteksyon po niya ang mga mahal na anak niya sa mga tuksong haharapin ng mga anak niya. Kaya nga't sinasabi ng Panginoong Hesus sa talata na ito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Ano po ang sinabi ng talata na ito? Puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Okay. Mga kapatid, nais ko pong ipaliwanag. Dalawang klase po ang maaaring maging pagkakasala sa atin ng kapatid natin. Okay? Dalawang klase po ang maaaring maging pagkakasala sa atin ng mga kapatid natin. Ano ang mga klaseng yan? Tatawagin nating tuwiran at dituwiran. Tuwiran at dituwiran. Sa English, direct and indirect sins done against us. Okay, paliwanag po natin. Ano yung tuwiran o direct na pagkakasala sa atin? Tingnan po natin ang ilang halimbawa po niyan. Kung kayo po ay pinagnakawan, yan ay isang halimbawa ng tuwiran. Kung kayo po ay pinagsinungalingan, isa rin po yung halimbawa ng isang tuwiran na kasalanan. Kung may sinabi ukol sa iyo na hindi naman totoo, yan ay ulit isang halimbawa ng tuwiran na kasalanan. Kung kayo ay pisikal na sinaktan, iyan ay isang halimbawa ng tuwiran na kasalanan. Ilan lamang po yan sa mga halimbawa ng tuwiran na kasalanan. At sinasabi po ng talata, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin. Okay. Yun yung mga tuwiran na pagkakasala, mga direct sins. Kaya ano naman po yung kasalanan na hindi tuwiran, yung mga indirect sins. Pakinggan po natin ito ng mabuti. Mga kapatid, hindi po lahat ng kasalanan ng kapatid sa atin ay tuwirang ginagawa sa atin. Uulitin ko ho. Hindi po lahat ng kasalanan ng kapatid natin sa atin ay tuwirang ginagawa sa atin. Kung inyo po nga ang pag-aaralan, ang anumang kasalanan na gawin ng isang Kristiyano ay maaaring makaapekto din ng ibang Kristiyano. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa, ng isang pagsasalarawan. Halimbawa, isang Kristiyano pumunta na sa opisina niya, pumunta na sa eskwela niya o sa trabaho niya. At pagdating sa opisina niya, ay nagnanakaw pala siya. Biglang makikita ng mga kasamahan niya na hindi Kristiyano. Biglang sasabihin sa Kristiyanong iyon, tingnan mo ito, Kristiyano yan, CCF Tagalog yan. Nakuha ho ninyo? Isa pa hong halimbawa, nasa isa kayong salo-salo at yung isang Kristiyanong to, napakadumi ng mga salita na sinasabi sa ibang tao at biglang sasabihan ng ibang tao na hindi Kristiyano. Tingnan mo yan, nagba-Bible study yan pag Wednesday. Kumakanta pa nga yan sa simbahan nila eh. Iyan mga kapatid ang ilang halimbawa na hindi tuwirang kasalanan, ngunit nagiging masakit para sa atin dahil ito ay pagkakasala sa atin na hindi tuwiran. Okay, makikita ho natin mga kapatid, kung totoong Kristiyano tayo, kahit ano pang kasalanan ng kapatid mo, makakaapekto sa iyo. Nung isang araw nga, nandoon ako sa isang lugar, no, kapihan po iyon, no. Yung katabi ko, walang sinasabi kung hindi mga masasamang salita. Gumagawa ako ng message, no. Sabi ko, ano to? Ano to? Talagang abalang-abala ako, talagang hindi ako makapag-isip dahil sa mga naririnig ko. Nakasulat nga sa Awit 69 verse 9, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban.
Ako ang nakararanas paghamak sa iyong pangalan. Nakita ho ninyo, sino nagsasalita ho dito? Si David. Ang konteksto ho nito, yung mga kasama niya, yung mga nasa paligid niya, winawalang hiya ang Diyos Ama. At dahil ginagawa nila iyon sa Diyos Ama, ganito ang nararamdaman niya. Muli, mga kapatid, kung tunay tayong Kristiyano, anumang kasalanan ang magawa ng kapwa mo, maging ito ay isang Kristiyano, nasasaktan ka. Dahil alam mo, ito ay nakakaapekto sa Diyos Ama. Okay, yan po ang dalawang halimbawa kung paano magkakasala sa iyo ang kapatid mo. Muli, sa ating versikulo, sa ating talata, ano po ang utos sa atin ng Panginoong Hesukristo sa mga pagkakataong nagkakasala sa atin ang kapatid natin? Kung magkakasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Sa English, if your brother sins against you, go and show him his fault in private. Ang utos po sa atin na kung mangyayari po ito sa atin, kinakailangan natin na kausapin ang kapatid na nagkasala sa atin sa pamamaraan ng pagkausap ng sarilinan. Private. One-on-one, kayong dalawa lamang. Kumbaga, kakausapin at gagawin po natin ito na kayo lamang po ang makaririnig nito. Kung kayo po, mga kapatid, ay sinaktan, kung kayo po ay pinagsinungalingan, kung kayo po ay siniraan, anuman ang kasalanan na iyan, ang utos sa atin ng Panginoong Hesukristo, ang kapatid na to ay pupuntahan at kakausapin po natin ng sarilinan. Ito po ang utos sa atin dito. Naintindihan ho natin ang utos sa atin dito? Ito po, bigyan ko ho kayo ng pagsasabuhay po nito. Kumbaga parang ganito ang pagsasabuhay sa utos na to. Imbis na magalit tayo, imbis na gumanti tayo, imbis na mainis tayo, imbis na siraan natin itong sumisira sa atin na Kristiyano, ang utos sa atin ay lapitan ang nagkasalang Kristiyano to, hindi para awayin, ngunit para ipaalam ang implikasyon ng pagkakasala nito upang humingi siya ng kapatawaran sa Panginoong Diyos at kanyang talikuran ang kanyang nagawang kasalanan. Ito po ang utos sa atin dito. Ito ang step 1 sa proseso na pinag-aaralan natin dito. Isa pa pong katotohanan na atin pong dito matututunan. Ang turo din po dito, hindi po dapat natin pabayaan. Hindi po dapat natin iwasan ang mga pagkakasala ng ating kapatid sa pananampalataya. Lalong-lalo na kung ito ay tinatawag natin sa English na lifestyle sin. Nakuha ho natin yon. Meron tinatawag na lifestyle sin. Kristiyano na, ngunit mayroon pang kasalanan na ayaw niyang bitiwan, ayaw niyang talikuran. Lalong-lalo na kung ganyan pong kasalanan. Ating nga pong natutunan sa nakaraan nating pag-aaral na sobrang mahal tayo ng ating Diyos Ama. Ang mga anak na niligtas niya. God protects His children's righteousness and holiness. At hindi lang yun. Hinahanap niya ang mga anak niya na lumalayo sa Kanya. Dahil ganon niya tayo kamahal. Kung ganoon ang ating Diyos Ama, ganon din dapat tayo sa mga anak na hinirang niya sa kapatiran natin sa pananampalataya. Ang tanong, ganito ho ba talaga din tayo? Hindi po dapat natin pababayaan ang mga pagkakasala na ginagawa sa atin. Isa pa pong makatotohanan ang makikita po natin dito, ang matututunan natin dito. Kung nagkakasala ang kapatid natin sa atin, tinuturo sa utos na ito na hindi po dapat natin ito muna ikukwento sa ibang tao, lalong-lalo na sa ibang Kristiyano. Kasi ganito po tayo Nagkasala ang kapatid mo sa iyo. Ano ang unang ginagawa madalas natin, mga Kristiyano? Pupunta ka sa kaibigan mo. Alam mo ito, ginawa niya sa akin. Pag-pray nga natin siya. Ito pa, matindi. Nagkasala sa iyo ang kapatid mo, nag-Bible study ka. No? Ano yun sa Bible study nangyari?
Parang pambanal, di ba? Nagdadasal kayo, oh, let's all pray na si ganyan magbago dahil sa kasalanan ginawa niya sa akin. Tama po ba yun? Malinaw na turo dito, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, sino ang unang pupuntahan mo? Ang kapwa mo ba? Hindi po. Ang Kristiyanong nagkasala sa iyo. Go to that sinning brother or sister in private. Okay. Madalas, hindi natin nagagawa ito. Madalas, hindi natin sinusunod ito. Ang tanong na naman, paano ba? Ano ang pamamaraan kung paano natin gagawin ang utos na ito? Yeah? So, ang utos, you go to your brother or sister in private, one-on-one. Paano ba natin gagawin ito? Tingnan ho ninyo sa libro ng taga-Galasya, Kabanata 6, talata 1. Galasya 6, talata 1. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang matuwid sa Kanya, gawin ninyo ito ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Nakita ho natin, kung pupuntahan natin ang nagkasalang kapatiran, ang pagpunta mo dapat mahinahon ka. Ano ibig sabihin po na ito? Kasi ang iniisip natin, baka pagpunta natin sa kapatid natin, sa English, tinatawag na parang tayong arugante. We are self-righteous. Sa English na version nga ito, sinasabi, kailangan with all gentleness. Kasi maaaring magyari sa atin, nagkasala ang kapatid natin sa atin, o sige, in private, pagdating mo sa kapatid mo, alam mo, ang sama-sama ng ginawa mo sa akin. Grabe, Christian ka ba talaga? Hindi po ganon, mga kapatid. Kaya nga, bago natin gawin ito, we should have a heart check. Before we even go to our sinning brother or sinning sister. At makikita ninyo mamaya kung ano ang objetibo na gagawin natin ito. So, as the Lord Jesus commands us na puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kamalian niya, ano ang sinabi ng Panginoong Hesus kapag nakinig siya sa iyo? Na ibalik mo na sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Okay, kukunin ko sa English ito. Ito ang nakasulat sa English. If he listens to you, you have gained your brother. Okay, you have gained your brother. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung tinanggap po ng kapatid na ito ang pagkakasalang nagawa nito, at hindi lang po yan, kung tinanggap nito at humingi ng kapatawaran sa iyo at sa Panginoong Diyos, tinalikuran ang kasalanang nagawa nito. Sinasabi rito, if he listens to you, you have gained your brother. Nais ko lamang pong bigyan ng pansin, nais ko pong bigyan ng matinding dain, yung phrase that you have gained your brother. Ano po ba sinasabi nito, talatang ito? Ito, mga kapatid, ang tanging dahilan kung bakit mo pupuntahan, kung bakit mo siya sasabihan ang nagkasalang kapatiran. You go to gain your brother back. Tulad po ng tupang naligaw at lumayo, sadya pong hinanap ito ng may-ari niya. Dahil ito ay sadyang mahalaga sa kanya. Dapat, mga kapatid, ganun din po tayo sa mga kapatid po natin. Ito po ang utos ng Panginoong Hesukristo para sa atin. We go to our sinning brother or sister to gain him or her back. Not just because we can be friends again, no. Dahil this sinning brother or sister sin against God. Ang gusto mo, ma-restore siya sa relasyon niya sa Panginoong Diyos. Yun ho ang itinuturo dito, yun ho ang sinasabi po dito. Side note, commercial, kung hindi ka totoong Kristiyano, hindi po mo magagawa ito. Kung Kristiyano na nga, mahihirapan ng gawin ito, lalo na kung hindi ka Kristiyano. Isipin mo, sinaktan ka na, nagkasala na, pupuntahan mo pa, patatawarin mo, at ang gusto mo ay magbalik siya sa relasyon niya sa Panginoong Diyos. Kaya nga ang talatang ito, itinuturo sa atin, ipinapakita sa atin kung gaano tayo talaga kamahal
ng Diyos Ama. Tayo ay magpatuloy sa talata 16. Ngunit, kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Ano po ang sinasabi rito? Ano po ang itinuturo dito? Kung sa unang hakbang ng prosesong ito, yung step 1, ang kapatid na ito ay ayaw makinig sa iyo, datapwat ito ay sinadya mo, datapwat na one-on-one lang talaga kayo, datapwat ito ay kinausap mo, pinagsabihan mo ukol sa katotohanan ng kasalanan nito, at hindi nakinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o 2 tao. Tiyak, nang sinabi po ito ng Panginoong Hesukristo, ay kaagad na intindihan ng mga Hudyo. Bakit kamo? Ito pong nakalagay na inutos dito ay nakasulat sa libro ng Deuteronomio. Deuteronomio 19, talata 15. Ito po ang nakasulat dito. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patotoo ng 2 o 3 saksi. Mga kapatid, ang pagsasama ng 1 o 2 pang tao upang maging kasama sa patotoo ay para po sa proteksyon ng lahat ng kasama po dito. It is for the protection of the sinning brother or sister, pati yung kung saan siya nagkasala. Ayaw po kasi ng Panginoong Diyos na may maling impormasyon na makukuha o lumabas po dito. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang utos na ito upang ang nagkasalang Kristiyano, kasama ang 1 o 2 pang Kristiyano, ay magpapatotoo kung ano ang napag-usapan sa prosesong ito. Makikita natin how God really loves and protects His children. God the Father does not want wrong reports about His children. Ang gusto ng Panginoong Diyos, tama ang impormasyong lalabas sa tulong ng 1 o 2 pang magpapatotoo. Makikita ho kasi, kasama ang 2 tao na magpapatotoo, kung itong Kristiyano na ito ay nagsisi na ba talaga o nagmatigas pa. Kinakailangan po ng 2 pang tao na magpapatotoo. Mga kapatid, ang prosesong pagdidisiplina po na ito ay ginagawa hindi para siraan, hindi ginagawa para pulaan ang reputasyon at pagkatao ng nagkasalang Kristiyano. Tulad po ng ating napag-aralan kanina, we do this to gain, to win our brother or sister back. Okay po? Ang intensyon is to gain or win our brother or sister back. Yun ho ang objetibo ng proseso na ito. Isa lamang pong babala. Kung magsasama tayo ng 1 o 2, mag-ingat lamang po tayo na hindi ito magiging chismis sa pagsasama ng 1 o 2. Kailangan, yung isasama po ninyo, yung sasabihan po ninyo, yung kukwentuhan po ninyo, kunwari, nagkasala itong kapatid na ito, pinuntahan mo in private, hindi nakinig, ayaw tanggapin ang pagkakasala. Okay? Step 1. Now, umuwi ka, nag-pray ka, may kinausap ka pang isang kapatiran. Ito ang nangyari sa unang proseso na ito. Yung kinwentuhan mo, hindi para makwentuhan mo lamang. Yung kinwentuhan mo, yung sinabihan mo, ang intensyon mo, isasama ito para magpatotoo. Para tumulong sa proseso. Ang problema kasi, madalas, sinundan mo nga yung step 1, pumunta ka na. Alam mo bro, kinausap ko na. Wala talaga. Ayaw tanggapin. Ayaw. And then, tapos na doon. Umuwi yung kabarkada na Kristiyano. Umuwi. Ano ginawa nitong kaibigan na to? Kinuwento sa misis niya. Hindi nakapagpigil yung misis niya, kinuwento sa D-group niya. Maging yung taong isasama mo sa proseso na ito, kailangan sabihan mo, hanggang sa'yo lang ito. Hindi mo pwede ikwento to sa misis mo, sa mga ka-Bible study mo. Malinaw po? Okay. Ito pa, buti pinaalala ni Brother Peter kanina ito.
yung isasama mo sa proseso ng pagdidisiplina na ito, kailangan kahit paano may relasyon at kilala yung Kristiyano na dinadaan sa prosesong ito. Nakuha pa natin yon. Okay. So step 1, you go to your sinning brother in private. Kung hindi nakinig, step 2, you bring in 1 or 2 witnesses. Ngayon, nagpatuloy ang Panginoong Hesus, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila. Okay, ano po ibig sabihin nito? Kung sa puntong ito, ang nagkasalang kapatid na ito ay hindi nakinig sa unang hakbang ng prosesong ito, datapwat siya ay personal nang kinausap ng unang kapatid na ito. Kung hindi pa rin nakinig ang nagkakasalang kapatid na ito, datapwat nagsama ka na ng isa o dalawang Kristiyano para magpatotoo sa prosesong ito. Ano sinasabi ng Panginoong Hesukristo na dapat gawin nating mga Kristiyano? Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. Marahil, marami sa inyo magsasabi, grabe naman ito. Totoo ba ito? Sasabihin mo sa simbahan ang pangyayaring ito? Alam ho ba ninyo kung paano sasabihin? It could be done here sa pulpit. God willing, hindi naman mangyari sa atin, no? Na hindi umabot sa punto na si Pastor George or Pastor EJ will bring out the step 3 of the discipline process. Ito ho ang sinasabi dito po sa atin. Muli, mga kapatid, tulad ng ating natutunan kanina sa talata 15, the main objective why we do this, why we tell it to the church is what? To win our sinning brother or sister back. That is the objective. Hindi ginagawa yung para siraan, hindi ginagawa yung para pulaan ang nagkasalang Kristiyanong ito. Ang objetibo ay para ma-win back ang brother or sister na ito. At tingnan po ninyo, napakaganda ng prosesong ito. Pag umabot na sa puntong ito, at sinabi na sa iglesia, sinabi na sa simbahan ang pangyayaring ito, and yung objetibo is to win this sinning brother back. Look at this. Imagine this. Bawat isa sa atin dito, magdadasal at pupuntahan, sasadyain ang kapatid na nakasala na ito. Each one of us would go after that sinning brother or sister. Ito po ang inuutos sa atin dito. Kaya nga naniniwala ako, yung talinhaga bago po nito, di ba? The parable of the lost sheep, when the owner sought after the lost sheep na isa, isipin po ninyo yun. Mas marami tayong hahabol sa Kristiyano na ito. Una ha, tandaan ninyo, yung nakalagay sa libro ng taga-Galasya sa 6:1. Kaya natin gagawin ito ay para i-restore with all humility ang kapatid na ito. Yun ho ang turo sa atin at utos dito ng Panginoong Hesukristo. Ano pa ho ang sinabi niya? At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Ito po ang sitwasyon dito. Kung ang nagkasalang kapatid na ito ay hindi pa rin nakinig, datapwat buong simbahan na po ang tumutulong sa prosesong ito. Ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ituring mo siyang isang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Ano po ang ibig sabihin ng talatang ito? Balikan po natin ang konteksto ng panahon ng Panginoong Hesukristo para maintindihan natin ito. Ang mga Hudyo ay tinatawag na nasyon ng pangako. Sa English, God's covenant people. Okay? Ang mga Hudyo, ang nasyon ng pangako. At ang mga hentil, o kung tawagin sa English din, heathen, ay mga taong nasa labas ng tinatawag na covenant people. Kung wala ka sa covenant people, ang tawag sa iyo, hentil, ang tawag sa iyo, heathen. At ang mga hentil o ang mga heathen ay nasa labas ng grupo ng covenant people.
At kung ikaw ay nasa labas ng tinatawag na covenant people, ang tawag sa iyo sa English, outcast. Outcast. At kung ikaw ay nasa labas, ikaw ay outcast, hindi ka pwedeng makihalubilo sa covenant people. Hindi ka maaaring sumama sa kanila sa pagsamba nila. Ang mga outcast, ang mga heathen, ang mga Gentile ay nasa labas ng samahan. Yun ho yung unang klase na sinabi dito ng Panginoong Hesukristo. At alam po ba niya, may isa pang outcast kung tawagin na binanggit po dito. Na sinasabi nga ng mga Hudyo na mas malala pa sa mga heathen, sa mga hentil. Sino yung sinabi rito? Ang mga maniningil ng buwis. Grabe, no? Ang mga maniningil ng buwis sa konteksto ng Panginoong Hesukristo sa panahon nila ay ganito. Ito ay isang Hudyo na tinraidor niya ang mga kasama niyang Hudyo. Bakit? Ibinenta niya ang sarili niya sa mga taga-Roma para maging taga-kolekta ng mga buwis. This Jewish tax collector sold himself to the Roman government to collect taxes from his own people. Kaya ganoon ang pagtrato ng mga Hudyo sa mga tao na ganito. Ito yung ikalawang tinatawag na outcast. Kaya nga, ng panahon ng Panginoong Hesukristo, nung sinabi po niya ito, nung itinuro po niya ito, naintindihan kagad ng mga nakikinig sa Kanya ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Dahil itong mga hentil, mga heathen, mga kolekta ng buwis ay nasa labas ng tinatawag na covenant people. Ang mga nasa labas na ito, ang mga outcast na ito, ay hindi maaaring pumasok sa sinagoga. Hindi maaaring makahalubilo sa kanila. Ito ho ang naiintindihan ng mga tao dito nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo. Lilinawin ko lang po. Sinabi po ito ng Panginoong Hesukristo, hindi dahil hindi siya nagmamahal ng mga hintil. Sinabi niya po ito, hindi dahil hindi niya mahal ang mga maniningil ng buwis. Sa makatwid, tingnan po ninyo, sino ang sumulat ng libro na ito? Hindi ba si Mateo? At ano ang trabaho dati ni Mateo? Hindi ba siya ay isang tax collector? Mahal ng Panginoong Hesus maging ang mga maniningil ng buwis. Nagkaroon nga siya, sumama nga siya sa isang salo-salo kasama ang mga tax collector at sinner. Kaya nga po, ano ho ang tinuturo sa atin sa talata na ito? Ituring mo siyang isang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Pakinggan po ninyo ito. Kung hindi naging epektibo ang unang hakbang ng pagkausap mo, kung hindi naging epektibo ang ikalawang hakbang ng prosesong ito, datapwat nagsama ka na ng isa o dalawang kapatid mo, at kung hindi pa rin naging epektibo ang prosesong ito, at sinabi mo na sa buong simbahan ang ukol sa pangyayaring ito, ano po ang turo dito? Ilabas mo sa simbahan ang nagkasalang Kristiyanong ito. Ulitin ko ho, ilabas mo sa simbahan ang nagkasalang Kristiyanong ito. Turingin siyang isang hentil, turingin siyang isang maniningil ng buwis. Ito po ang turo dito. Step 4, put them out, take them out. Take them out of where? Take them out of the fellowship. Put them out of the assembly. Ano sa atin yan? This sinning, unrepentant Christian could not join us dito sa worship. That's the teaching of the Lord Jesus. Tingnan ho ninyo ang nakasulat sa unang taga-Korinto, Kabanata 5, verse 1 to 5. Pakinggan ho natin ito. Isang halimbawa po ito ng proseso na ito. Talata 1, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag. Verse 3, kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu.
kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na. Verse 4, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kapag kayo'y napagtipon-tipon at ang Espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ay ang Panginoong Hesus. Verse 5, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano sinasabi sa mga talata na ito? Ang nangyari ho dito, itong konteksto, may isang Kristiyano sobrang tindi ng kasalanang ginagawa sa simbahan na ito ng Korinto. At hindi lang yon, dahil sa kasalanan niya, naimpluwensyahan pati ang iba. Ang sinabi ni Pablo dito sa sulat na ito, ibigay ninyo siya kay Satanas. Ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan. Lilinawin ko lang ho. Ang konteksto ng sinasabi dito sa taga-Korinto, itong Christian na ito, hindi mawawala ang salvation. Okay? Hindi mawawala ang kaligtasan. Ngunit ilalabas itong taong ito para ibigay kay Satanas para mapahamak ang kanyang katawan. At nang sa gayoy, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Mga kapatid, sa talata na ito ay isang ehemplo nitong prosesong ito na umabot na sa tinatawag nating step 4. Take out the unrepentant Christian sinning within the church. Malinaw ang katuruan at katotohanan po dito. Ito po ang hakbang na nararapat na gawin dito. The putting out, okay, lilinawin ko lang ho. The putting out of the unrepentant brother or sister, okay, is for the protection of the church and protection of the sinning Christian. This putting out of the unrepentant Christian is for the protection of the church and the protection of the sinning Christian. Bakit protection of the church? Ano ho ang ibig sabihin natin dito? Kung ang Kristiyanong nagkakasalang iyan, na ayaw talikuran ang kasalanan na ginagawa niya, nasa loob pa rin ng simbahan, ano ang maaaring mangyari? Katulad nangyari dito sa taga-Korinto. Masastumble yung ibang Christian. At pag na-stumble yung ibang Christian, nagkakasala ang ibang Christian. Ano ang turo natin nung ilang linggo? Kung ganito ang nangyayari, mas magandang patay na yung naging dahilan ng stumbling na ito. It's for the protection of those in the church. God wants His church holy. God wants His church righteous. Pinipreserve po ng Panginoong Diyos. Yun, protection for the church. And bakit protection para sa sinning Christian? Bakit magiging protection na ito pag nilabas mo ang Kristiyano na ito? In God's church, hindi ho natin pwedeng inormalize ang kasalanan ng isang tao. Dangerous ho yun para sa Kristiyano na nagkakasala na ito. Bakit? Kung hindi madidisiplina ang taong ito, yung taong nagkakasala na yun, yung Kristiyanong nagkakasala yun, nakakasama pa rin natin, naiisip niya, ay okay lang siguro ito kasi nandito naman ako. Sa isipan niya, kung makakasama siya, makakahalubilo siya, ay okay lang siya. Ito po ang tinuturo sa atin dito. Kaya't, kung umabot na po sa hakbang na ito, na nilabas na sa simbahan ang nagkasalang Kristiyano na ito, ano ang nararapat pa nating gawin, mga Kristiyano? Ano ang utos sa ating mga Kristiyano kapag nilabas na natin ang nagkakasalang kapatid na ito? Di ba? Take him or her out. Tingnan ho ninyo ang susunod. Ikalawang taga-Tesalonica, Kabanata 3, talata 13 hanggang 15. Mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring mayroon sa inyo diyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makaihalubilo sa kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit, huwag naman ninyo siyang tuturing na kaaway. Sa halip,
pangaralan ninyo siya bilang kapatid. Ano po ang utos sa atin dito? Ano sinabi sa talata 15 dito? Pangaralan ninyo siya bilang kapatid. Kaya't ano yung step? First, put them out. Ilabas mo. And win them back. Pagsabihan mo, pangaralan mo. So as you take them out, as you put them out, you continuously call them back, win them back. Nakuha natin ho yun. Ganito po yun. Ito ho ang aplikasyon po niyan. When a sinning, unrepentant Christian is put out of the church, pag tinanong mo, pwede ko pa ba siyang kausapin? Pwede ko ba siyang puntahan? Pwede po. Pero ganito ho dapat ang gagawin natin. Kapatid, tara, kape tayo. And then nagkape na kayo, kwentuhan kayo, kamustahin mo. Kamusta na kapatid? Yung dahilan, yung kasalanan mo. Tinalikuran mo na ba? Alam mo ba kung ano ang implikasyon ng mga kasalanang ginagawa mo? Yun ang sole purpose mo pag kinakausap mo ang kapatid mo na nagkakasala ng ganito. You admonish, you continuously warn that person as a brother. Hindi ka maaaring makipaghalubilo sa kanya labas sa konteksto na iyon. Kaya't kung hindi pa rin nakinig, layo ka, pray ka, and then find another opportunity to talk to that unrepentant, sinning brother or sister. Alam po ninyo, hindi ho natin maaaring husgahan ang mga kapatid natin. Bakit? Ano sinasabi ko ho dito? Kasi minsan, kung nangyari man ito, umabot na sa punto na ito, minsan sasabihin na natin, alam mo, hindi Christian yan. Look, we cannot judge people. Why? Because we do not know the hearts of people. Only God has the authority to judge people. Ngunit, dahil ganun na nga ho ang nangyari, ano ang maaari mo ring gawin? Automatic, ang kapatid na inilabas na ito, magiging ministry target para sa iyo. Ano ibig sabihin ng ministry target? Magiging target mo siya na maaari mo uling ibahagi ang magandang balita. Not only will you warn that brother or sister, pero maghahanap ka ng opening na i-share sa kanya ang magandang balita. Alam po ninyo, kung totoong Kristiyano ang kapatid na nilabas na ito, kung ganito ang gagawin ng simbahan dito, mararamdaman ng kapatid na ito ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga anak niya. At dahil mararamdaman niya, dahil makikita niya ang pagmamahal ng Ama sa kanya, tatalikuran niya ang kasalanan niya. Ngunit minsan, o madalas ang malungkot, kung hindi man Kristiyano ito o Kristiyano man ang taong ito, minsan, dahil ayaw niyang tanggapin ang pagkakasala niya, ano ginagawa niya? Lumalayo na. Kaya nga ho mga kapatid, ito ang kritikal dito. Dapat ang mga simbahan nag-uusap-usap. Dapat ang simbahan sumusunod sa salita ng Diyos. Kung ang proseso ng yan, kasi kanina pagkatapos sa Parañaque may lumapit, paano brother? Lumipat lang siya sa isang simbahan. Tinanggap ng simbahan kasi kaibigan nila. Okay lang naman tanggapin yon, pero kailangan i-implement nung simbahan na yun, yung disiplinang ibinigay sa kapatid na iyon. Malinaw po tayo doon. At yan, ito po ang unang prinsipyo. Kautusan ng Panginoong Hesukristo na buong pagmamahal nating ibalik at disiplina ang Kristiyanong nagkakasala. Ulit, kautusan ng Panginoong Hesukristo na buong pagmamahal nating ibalik at idisiplina ang Kristiyanong nagkakasala. Maari ko po ba kayong tanungin, gaano tayo kasensitibo sa mga kasalanan natin at sa mga ginagawa ng kapwa natin? Ulitin ko ho, gaano tayo kasensitibo sa mga kasalanan natin at sa mga kasalanang ginagawa ng kapwa natin? Ano ang ginagawa natin tuwing nakikita natin na nagkakasala ang mga kapatid natin? Ano ang ginagawa natin? Sa paanong paraan natin di sinusunod ang mga utos na ito? Pupwedeng hindi mo ginagawa yung step 1. Pupwedeng pagdating mo sa step 2, hindi mo sinusunod ang utos dito.
Alam po ninyo mga kapatid, kung gagawin lang talaga natin ng buong puso ang step 1, ibang-iba ang ating simbahan. Dahil lahat tayo involved kaagad sa step 1 pa lang. Hindi natitindi pa ang mga kasalanan, ang mga problema sa simbahan. Ikalawang bahagi, kanina ang pagdidisiplina, ang ikalawang bahagi ang pag-aapirma. Matapos ito, iniutos ng Panginoong Hesukristo. Ano po ang sinabi at itinuro? Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahihintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Isang pagbabalik tanaw at aral lamang po. Sa Mateo 16, sinabi din po ito ng Panginoong Hesukristo. Kanino po? Kay Apostol Pedro. Ang talatang ito ay nagsasaad ng otoridad na ibinigay kay Pedro. Ngunit, nais ko lamang pong linawin, ang otoridad na ito ay hindi lamang eksklusibo kay Pedro. Bakit kamo? Dahil inulit ito muli ng Panginoong Hesukristo dito sa Kabanata 18, talata 18. At ang kausap na dito ng Panginoong Hesukristo ay lahat ng kanyang disipulo. Kaya ang otoridad na ito ay hindi lamang kay Pedro, ngunit pati sa ibang mga disipulo. Ano po ang ibig sabihin ng talatang ito? Para maintindihan nating mabuti ang talatang ito, tingnan natin ang konteksto nito para sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo, ang salitang ipagbabawal, pahihintulutan. Sa Ingles, binding, loosing, ay ginagamit para sa mga bagay at batas ukol sa kanilang Torah. Okay, yung Torah nila, yung Biblia nila, ginagamit nila yung binding at loosing ukol sa kanilang batas, sa kanilang Torah. Ano ibig sabihin ng binding at loosing? Kumbaga, sa salita natin, may mga pagkakataon na ikaw pa ay nakatali sa batas na ito, na kailangan mong sundin ito. At may mga pagkakataon na nakakakawala ka na sa batas na ito na hindi mo na kailangan sundin ang batas na ito. Let me give you an example. Paano sa atin to? Sa pagmamaneho, pag hindi ka pa 17 years old, bawal ka pa mag-drive. Ano tawag doon? Bound ka pa doon sa law na iyon. Kung 14 ka, bound ka pa sa law na hindi mo ka pa pwedeng magkaroon ng lisensya at hindi ka pa mag-drive. At pag umabot ka na ng 17, loosed ka na sa law na yon. Nakuha po natin? Okay. Tingnan po natin ang Juan 20:23 para maintindihan natin ang sinasabing otoridad dito ng Panginoong Hesukristo. John 20 verse 23. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi nyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Sa talata pong ito, binigyan ng otoridad ng Panginoong Hesus si Pedro at ang kanyang mga disipulo at ang mga magiging disipulo na magsabi at magdeklara kung ang isang tao ay napatawad na sa kasalanan niya. Ito ho ang sinasabi sa talata na ito. Sa John 20:23, ika-clarify ko lang ho In John 20:23, it does not give authority to Christians to forgive sins. Okay? Lilinawin ko lang ho. Tayong mga Kristiyano ay walang otoridad na magsabi, okay, I forgive you. Hindi ho ganun ang tinuturo dito. Bakit? Only God has the sole authority and capacity to forgive sin. So ano yung sinasabi dito? Jesus was saying that the believer, the Christian, ay may kapangyarihan magsabi kung ang isang tao ay tunay na napatawad na o hindi pa. At ang basehan po ng kapatawaran na ito ay ang pagtanggap ng mga turo at salita ng Panginoong Hesukristo. Example, shiner mo ang gospel, tinanggap niya ang tagapagligtas niya. Maaari mong sabihin na patawad na ang mga pagkakasala. May isang tao, shineran mo, hindi tinanggap ang magandang balita. May otoridad ka sabihin, hindi ka pa pinatawad sa mga pagkakasala mo. Yun ho ang sinasabi sa Juan 20:23. Balik po tayo sa Mateo 18. Kaya't nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo dito sa Mateo,
na kung hindi tatalikod sa kasalanan, ang Kristiyanong nagkakasala dito, siya ay tinuturing isang hentil o maniningil ng buwis ng mga Hudyo. At ang sunod na kanyang sinabi ay ano? Tandaan ninyo, anumang ipagbabawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahihintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. Whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Ano ang katotohanan ng tinuturo dito? Tuwing dadaan sa prosesong ganito ang simbahan, sa prosesong pagdidisiplina na ganito, ukol sa pagdidisiplina at pagbabalik ng isang nagkasalang Kristiyano, tuwing gagawin ng simbahan ito, ang prosesong ito, buong loob at tiwalang masasabi ng simbahan, kung ang isang nagkasalang Kristiyano ay tunay na napatawad na o tunay na hindi pa napapatawad sa kasalanan nito. At ang batayan ng katotohanan ito ay nanggaling lamang sa katotohanang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahihintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Marahil maraming magsasabi sa atin ngayon dito, totoo ba talaga to? Na pag sinabi na ng simbahan na itong tao na to turingin ng isang hentil, isang manuningil ng buwis, ilabas na natin sa simbahan ang taong ito. Totoo ba talaga to? Ano ang otoridad ng simbahan para gawin ito? Alam ho ninyo, ang Panginoong Hesukristo, tunay na Diyos dahil alam niya kung paano tayo mag-isip, maging mga Kristiyano. Sinagot niya ang katanungan na yan. Talata 19. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang pangakong ibinibigay po dito, okay, pakinggan ho ninyo ang pangakong ibinibigay po dito ay ukol sa pagdidisiplina, ukol sa pagbabalik ng isang nagkasalang Kristiyano. Ito ang pangakong sinasabi dito sa talata 19. At ang ibinibigay na pangako dito ukol sa verse 15 hanggang 17. Ang dalawang binabanggit dito ay yung isa o dalawang magpapatotoo na sinabi kanina sa verse 17. Nakuha ho natin. Anong ipinaliliwanag ko? Ang pangako na ito ay para lamang po sa pagdidisiplina ng isang Kristiyano. Kasi ang iisipin ng iba, kukunin tong verse 19 at sasabihin nila, tandaan ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa. Sa paghingi ng anuman sa panalang, ito ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama. Ang gagawin ng iba, tara, pray tayo. I-claim natin kay Jesus. Kasi sabi niya rito, pareho tayo ng hinihingi, di ba? Pareho tayo ng hinihingi. Pag ginawa natin ito, ibibigay sa atin ng Diyos Ama. Mga kapatid, mali po ang konteksto nun. Dahil ang konteksto na sinasabi dito, yung isa o dalawa na ito, yung isa o dalawa na magpapatotoo, yung isa o dalawa na magtitestigo para dun sa proseso ng pagdidisiplina. Sa salitang Greko, ang nagkakaisa, sa English, agree, symphoneo. Ano yung symphoneo? Ang pagsasalarawan nito ay yung parang orchestra. Di ba sa orchestra, may drum, may violin, may cello, di ba? Ang orchestra, para maging maganda ang tunog, kailangan pare-pareho ang tinutugtog. Yun ang sinasabi dito, nagkaisa. Nagkaisa ang isa o dalawa, yung mga nagtestigo, na ano ang magiging desisyon nila ukol sa salita ng Panginoong Jesucristo. At kapag yan, napagdesisyonan na, kung ano ang napagdesisyonan nila, ganyan na rin ang desisyon ng Diyos Ama. At alam nyo, hindi pa nagtapos doon ang pag-aapirma ng Panginoong Hesukristo. Verse 19 at 20. Tandaan din ninyo ito, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman na panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng Diyos Ama na nasa langit. Verse 20, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Verse 19, ang sinasabi, ang pag-aapirma, dahil ito ay inaapirma ng Diyos Ama. Ang verse 20, pakinggan ho natin. Kasi ang talata pong ito
ay madalas na ginagamit sa mga simbahan na mali ang konteksto. Familiar po ba kayo dito sa verse 20? Ito yung English. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Narinig nyo na yun? Di ba? Saan nyo naririnig ito? Naririnig nyo ito sa mga prayer meeting. Naririnig nyo ito sa mga Bible studies. Naririnig nyo ito sa mga worship gatherings. Di ba? Sasabihin minsan, when 2 or 3 are gathered, there I am. Di ba? Mga kapatid, ang konteksto nitong talata 20 na ito ay sa proseso ng pagdidisiplina. Yung 2 or 3 na binabanggit dito ay yung mga nagpatotoo, yung mga nagtestigo. Hindi ho natin maaaring magamit ang talata na ito sa ibang gamit maliban sa konteksto na ito. Kasi iisipin nyo, so kung 2 or 3, nandyan si Jesus, paano kung mag-isa ka? Wala na ang Panginoong Jesus? Siyempre hindi po. Kaya nga mga kapatid, matututunan natin ang napakagandang katotohanan dito na hindi lamang ang Diyos Ama mula sa langit ang nag-aapirma ng mga desisyon ukol dito sa pagdidisiplina ng mga ginagawa ng mga anak niya, ngunit mismo ang Panginoong Hesus ang magpapatotoo sa mga desisyon na gagawin ng mga Kristiyano ukol sa proseso na ito. Not only is the Father acting in heaven with us, but the Son is here on earth with us, witnessing the process of this discipline and restoration. Ito po ang ikalawang prinsipyo. Inaapirma ng Panginoong Hesukristo ang biblikal na desisyon ng pagbabalik at pagdisiplina sa isang Kristiyanong nagkasala. Uulitin ko ho. Inaapirma ng Panginoong Hesukristo ang biblikal na desisyon ng pagbabalik at pagdisiplina sa isang Kristiyanong nagkasala. Maari ko po bang kayong tanungin, sa paanong paraan kaya natin maling ginagamit ang mga talatang sinasabi rito, ang mga talatang ginagamit dito? Sa paanong paraan natin ginagamit ng mali ito? Isa pa hong tanong, sa paanong paraan kaya natin bilang isang individual o isang simbahan di sinusunod ang mga mahalagang katotohanan, ang mga kautusan dito? Ulitin ko yung tanong na yon. Sa paanong paraan kaya natin bilang isang individual o isang simbahan di sinusunod ang mga mahalagang katotohanan at kautusan dito? Isa pa ho. Sa paanong paraan kaya natin inaagawan ng kapangyarihan ang Panginoong Diyos dahil tayo ay nagkokompromiso at hindi sinusunod ang kanyang mga turo? Many churches today do not subscribe to this church discipline, method prescribed, commanded by Christ. Alam ho ninyo, pag hindi natin sinunod ito, hindi natin ginawa ito, tayo ay hindi sumusunod sa mga utos ng Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga kanina, yung step 1 pa lang, sumasala na tayo. Pag may nagkasala sa atin, hindi kagad tayo dumidiretso doon sa nagkakasala sa atin. Sa pagtatapos, mga kapatid, kung pag-aaralin nyo ang dulo ng Mateo, nakalagay nga sa Matthew 28, ano yung isang favorite verse natin sa CCF doon, di ba? Go and make disciples, di ba? Hindi ho ba kayo nagtaka na nauna itong chapter 18? Anong ginagawa ng Panginoong Hesus dito? Christ first teaches those whom He will send. Tinuturuan muna niya ang mga ipapadala niya. Kasi ganito ho yun. How can we go out and make disciples kung tayo mismo sa simbahan na ito ay hindi sumusunod sa Panginoong Hesukristo? Kaya nga, sa ating pag-uwi, ating ipagdasal, Lord, mahirap itong turo na ito. Sobrang hirap nitong turo na ito. Sa sarili naming kakayahan, hindi namin kakayanin ito. Ngunit Panginoon, susunod kami sa pagpapala na ibibigay mo, sa lakas na ibibigay mo. Kaya nga, mga kapatid, ating isapuso, ating isabuhay,
ang proseso na ito. Upang nang sa gayon, bawat isa sa atin sa simbahan na ito ay tunay na maging kaayo-ayo dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama po natin. Tayo po ay magdasal. Diyos Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo ay mahabagin. Kayo ay sobrang mapagmahal sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Panginoon, alam namin na sa sarili naming kakayanan, hindi namin kakayanin ito. Ngunit, Panginoon, kami ay dumudulog sa inyo. Hinihingi namin ang tulong ninyo, hinihingi namin ang lakas na ibibigay po ninyo. Alam namin, Panginoon, ang mga bagay na ito ay susundin namin dahil iniutos po ninyo sa amin. Panginoon, sa aming pag-uwi, aming dasal, patuloy ninyo kaming kausapin. Patuloy ninyong direksyonan ang mga buhay namin. At Panginoon, na kami ay maging sensitibo sa mga kasalanan namin at sa mga nagkakasala sa amin. Panginoon, bigyan nyo kami ng puso na maawain, bigyan nyo kaming puso na mahinahon. At nang sa gayon, nalalapit kami sa mga kapatid namin na nagkakasala sa amin. Hindi kami, Panginoon, na magiging tingin namin sa sarili namin ay makatuwiran. Ngunit, ang tingin namin sa kapatid namin ay mga kapatid na niligtas mo na pinakahahalagahan mo. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, at sa aming pag-uwi, pag-ingatan po ninyo kami. Ang lahat ng ito ay tinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.